Ang pinagtataka po natin ngayon, bakit tila ang umiikot na so-called People's Initiative ay isang politician's initiative? Pareho pa rin silang PI, Mr. President. Mr. President, sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives, not as party list representatives, but national leaders. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang. Ginoong Pangulo, simula po noong nakamit natin ang ating kalayaan, 8 bersyon ng konstitusyon ang umiral sa ating bansa. The 1989 Malolos Constitution, the Philippine Organic Act of 1902, the Jones Law of 1916, the 1935 Constitution, the 1943 Constitution, the 1973 Constitution, the 1986 Freedom Constitution, and our present Constitution, the 1987 Constitution. Sa 8 Philippine Constitution na aking nabanggit, tanging sa 1987 Constitution lamang po natin matagpuan ang People's Initiative bilang pamamaraan para amendahan ang konstitusyon. Isa po ang People's Initiative sa mga probisyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na magpasimuno ng reforma sa pamahalaan. In the words of Justice Panganiban, in his separate opinion, in the case of Miriam Defensor Santiago versus Comelec, and I quote, "Initiative like referendum and recall is a new and treasured feature of the Filipino constitutional system. All three are institutionalized legacies of the world-admired EDSA people power. Like elections and plebiscites, they are hallowed expressions of popular sovereignty. They are sacred democratic rights of our people to be used as their final weapons against political excesses, opportunism, inaction, oppression, and misgovernance, as well as their preserved instruments to exact transparency, accountability, and faithfulness from their chosen leaders." End of quote. I repeat, Mr. President, it is a sacred democratic right of our people to be used as their final weapons against political excesses, opportunism, inaction, oppression, and misgovernance. Ito po ang isa sa purposes ng People's Initiative as envisioned by the framers of the 1987 Constitution. Pinahahalagahan po ng saligang batas ang gampanin ng mamamayan na siguruhin na patuloy na lalamanin ng mga pahina nito ang kanilang mga interes at kapakanan. After all government authority emanates from the people. However, if the people are being misled, deceived, and coerced to sign a piece of document proposing to amend the Constitution for a certain amount of money, then the initiative is invalidated. Worse, its intentions are tarnished. The sacredness of initiative is stained by selfish motives. Ang pinagtataka po natin ngayon, bakit tila ang umiikot na so-called People's Initiative ay isang politician's initiative? Pareho pa rin silang PI, Mr. President. This is an insult and outright affront to the space duly afforded to us by the Constitution. A space intended to accommodate our people's capacity to introduce reforms. Ginoong Pangulo, mga kababayan,
Mayroon pong tatlong pamamaraan upang baguhin ang mga titik ng ating konstitusyon. Ang dalawa sa tatlong proseso na ito ay nangangailangan ng direktang partisipasyon ng mga halal na mga mambabatas, mga kongresista at tayong mga senador. Nag-iisa po ang pamamaraan na nakareserba para sa taong bayan para amyendahan ang saligang batas. Ito po ang tinatawag natin na People's Initiative. Bakit po kaya hindi gamitin ng mga politician na nagsusulong na Politicians Initiative ang dalawang pamamaraan na nasa konstitusyon kung gusto nilang baguhin ang ating saligang batas? Bakit hindi pa sapat sa ilang mga mamabatas na mapagkalooban ng dalawang pagpipilian para baguhin ang konstitusyon? Kailangan ba na pati ang direktang inilaan para sa ating mga mamamayan ay kukunin at gagamitin ng mga gahamang politiko? Tila Ginoong Pangulo, sa pagdaan ng mga araw, mas maraming katanungan pa ang nadadagdag kaysa mga kasagutan sa Politicians Initiative. Pero isa po ang nabigyang linaw. Mayroong mga kumikilos upang manlinlang ng ating mamamayan. Mga individual at mga grupo na tila ang tingin lamang sa pamahalaan ay isang negosyo na pwedeng pagkakitaan. Handa silang mamuhunan sa pagbili ng mga pirma o lagda. Napakadali lamang, lalo na kung hindi naman kinabukasan ng bayan ang kanilang turing dito, kundi isang tseke na maaari nilang ipalit sa salapi pagdating ng panahon. Nakalulungkot na ang pinagsamantalahan ay siyang mga kababayan natin mga walang-wala sa buhay. Sila na ang mga nagdarahop at naghihikahos. Silang mga nagugutom at walang hanap buhay. May mga pagkakataon na ilan sa ating mga kababayan na pumirma sa kadudad-dudang People's Initiative ay wala ng ibang makakapitan kundi patalim. Kapalit ng munting halaga ay pagsangla ng kaluluwa. Nakagagalit na silang mga vulnerable ang palaging target ng panlilinlang na mga politikong may mga pansariling motibo. Nakakapanlumong isipin kung paano sinamantala ang kahirapan sa buhay ng mga mamamayan para lamang sa pangsariling kapakanan ng mga nasa kapangyarihan. Minsan naisip ko, Mr. President, kung nangyari ito nung bata pa ako, malamang kasama ang aking mga magulang sa mga hihikayatin nilang pumirma. At dahil mahirap lang kami, baka nga pumirma sila. Kaya ganun na lamang ang aking galit, Mr. President, sa pananamantalang ito. Pumirma ka na lang, bahala na kung hindi naiintindihan, di bale, may 100 pesos ka o kaya 3,000 pesos, may panghapunan na kayo ng pamilya mo. I feel it is my obligation to stand up for the poor because I know what it is like to believe that you do not have a choice. It is my obligation to tell every single one who is listening to me right now, be it inside these halls or on some video being aired, you always have a choice. And the Senate is ready to support you in making a real, informed, dignified choice. Ginoong Pangulo, nais ko pong susugan ang pananawagan ng ating majority leader, Senator Joel Villanueva. Hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na niloko, pinilit maging iyong mga nakatanggap ng panunuhol kapalit ang kanilang pagpirma sa isang dokumento kung saan hindi malinaw sa paglahad kung ano ang reforma na gustong iamyenda sa konstitusyon. Lumantad kayo at huwag matakot. Tulungan niyo po ang inyong Senado na pananagutin ang mga nagsamantalang sa mga kahinaan. Laging bukas ang bulwagan ng Senado at handang pangalagaan ang sinumang nais magsiwalat ng katotohanan at nagmamahal sa ating bayan. May kasabihan po tayo
Walang manluloko kung walang magpapaloko. But you know, Mr. President, I think this saying is a case of victim blaming, lalong-lalo na sa sitwasyong ito. Sa kasalukuyang panahon, tingnan natin ito mula sa ibang perspektiba. Patawan ng parusa ang mga nanluloko at huwag ipataw ang sisi sa mga inosenteng naloko. If the ill-intentioned have done their part in attempting to distort and destroy the very spirit of initiative, I implore the Senate, let us not allow such distortion to succeed. Let us take the initiative, so to speak, to protect our people from sinister motives. Protect, most especially, the ones who are unable to do it for themselves. The Senate does not and will never infringe on the right of the people to exercise the right guaranteed by the Constitution. Justice Panganiban declares that, and I quote, the right to propose amendments to the Constitution is really a species of the right of free speech and free assembly. And certainly, it would be tyrannical and despotic to stop anyone from speaking freely and persuading others to conform to her beliefs. As the eminent Voltaire once said, I may disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. After all, freedom is not really for the truth we agree with, but as Justice Holmes wrote, freedom for the truth that we hate. End of quote. I would like to assure our Filipino people that the Senate, as the last bastion of democracy, does and always will support the people's clamor to institute reforms, whether this would be crafting laws or amending the Constitution itself. The Senate exists because of the people, and we will continue to push for the uplifting of the life of every Filipino. In the event that our people would come to truly believe that it is only through their own efforts that they can rewrite the letters of the Constitution to a form and content that they think embodies their ideals, I am sure that the Senate will be the first to support. However, the Senate will also be the first to condemn if the right to people's initiative is being bastardized by enterprising politicians. The Senate will not allow and will therefore condemn any form of threat, coercion, or bribery that compromises the future of our country and our people. I call on the persons behind this deceptive and fraudulent people's initiative. Make amends, not to our Constitution, but to the people, our people, whom you have maliciously enticed to unknowingly sell their future. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Mabuhay ka. Very passionate speech. Mr. President, may I be allowed to just make or pose some clarificatory questions, Mr. President? If the gentleman from Davao and Bohol would yield to some clarificatory questions, Mr. President, from this representation. Yes, if he so wishes. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. President. At the onset, Mr. President, let me state for the record my sincerest gratitude and sa Tagalog, Mr. President, yung pagsaludo sa isang senador na re-electionist ito, Mr. President. Hindi marunong matakot na gawin ang tama. Hindi marunong matakot na ipaglaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Let me just put that on record, Mr. President. I salute, whether you agree with him or not, you salute, Mr. President, the character of this gentleman who is here today in this august chamber to deliver such a compelling and passionate privilege speech, Mr. President. Mr. President, ang unang katanungan ko sa
ating kasama dito sa bulwagang ito. Binanggit niyo po, Ginoong Pangulo, yung third mode of changing the Constitution, which is People's Initiative, Mr. President. Pwede ho bang malaman natin, Ginoong Pangulo, na pag People's Initiative, kailangan po ba non-partisan? Kailangan po ba hindi ginagamit ang anumang makinarya ng pamahalaan ng gobyerno? Ginagamit ang programa ng iba't ibang departamento para lamang makakalap ng pirma? Ito po ba ay natural? Sapagkat marami ho sa ating mga kababayan, Ginoong Pangulo, ang nagtatanong, ito ba ay natural na nangyayari? Hindi ho bulag ang mga Pilipino, Ginoong Pangulo. Nakita natin sa telebisyon, narinig natin sa mga radyo, na-monitor natin sa social media. Isang kababayan natin, kaya ho ako'y bilib na bilib sa ating kasamahan dito sapagkat inilagay niya yung kanyang sarili doon sa mga taong binanggit niya na parang nagkakapit patalim na lamang, Ginoong Pangulo, sapagkat tama po ba natatanggap ka ng ayuda mula sa pamahalaan, programa ng pamahalaan, pero kailangan mong pumirma sa isang dokumentong hindi mo naiintindihan? Ito po ba'y natural? Ito po ba ay People's Initiative, Mr. President, Ginoong Pangulo? Well, Mr. President, Majority Leader, as I have said, sa nakikita natin na nangyayari ngayon, tila lumalabas na hindi naman talaga ito kagustuhan ng taong bayan. So this is not a people's initiative. This is politicians' initiative. Kung sino yung mga politiko na nasa likuran na nagpapatakbo nitong people's initiative kuno. So, very clear yan, Mr. President. At yung pangalawang sinabi mo, Mr. President, na natural ba na gamitin yung pondo ng bayan katulad ng AX, pondo ng gobyerno to entice these people to vote or to sign, to get their signature? Ay yun po, Mr. President, ay lantarang vote buying kung tutuusin. Vote buying po talaga yan. Dahil, these people are enticed to give their signature in exchange of the money that is being offered to them through the government programs and services like AX, TUPAD, and what other programs that we have, Mr. President. Ginoong Pangulo, ako ho ay humahanga sa ating kasama dito sa Senado sapagkat alam ko ho, siya ho ay taga Davao, taga Bohol, ngunit malalalim yung Tagalog na ginamit, Pilipino na ginamit ng ating kasama dito sa Senado. Natatandaan ko ho, yung binanggit niyang isang salita, naghihikahos, nagdarahop. Ginoong Pangulo, ako po, habang nakikinig ako sa ating kasamahan dito sa Senado, hindi ko mapigil kung hindi mapukaw yung silakbo ng aking dugo sapagkat binabanggit ng ating kasamahan yung pananamantala. Gaano ba kabigat yung ginagawang pananamantala na ating nararanasan sa ngayon, Ginoong Pangulo, na isang Pilipino, idadanggel mo yung salapi mula sa DSWD, yung pangako na ikaw ay pipirma kapalit ang ayuda ng pamahalaan, yung pangako na pipirma ka lang, makakasama ka na sa mabibigyan ng biyaya ng mga politiko. Kapalit ang iyong pirma. Ito ba'y insulto, Mr. President? Ito ba'y insulto sa iyo, Mr. President? Ito ba'y insulto sa ating institusyon sapagkat ang bawat isa na nagluklok sa atin bilang senador ng Republika ng Pilipinas, nung tayo po ay binoto bilang kinatawan nila as national leaders, Mr. President. Not as district representatives,
not as party list representatives, but national leaders. Is this an insult, Mr. President? Is this disenfranchisement, Mr. President? Disenfranchisement of the very sacred right of every Filipino, the right to suffrage, Mr. President. May we know the thoughts of the gentleman from Davao, Mr. President? Well, Mr. President, sa simula pa lang, talagang nakikita na natin na yung layunin nito ay iba, Mr. President. Because nobody dares to admit that they are the ones behind this so-called People's Initiative. Walang umaangkin. Pero sa Bisaya pa, Mr. President, ako'y natingala. Ako'y nagtataka. Bakit merong lumabas na timeline na nakaprogram na doon kung anong mga courses of action, anong mangyayari in the next coming days. Pero hanggang ngayon na ayaw nilang aminin na sino talaga ang nasa likuran nito. Very clear po, Mr. President. Ako po ay may nakausap na congressman. Hindi ko lang sabihin. Sinabi niya talagang instruction yan sa aming liderato ng Kongreso. Sa mababang kapulungan. Ang instruction pa nga sa kanila is not only to get 3% of the number of registered voters in their respective congressional district, but to get at least 20%. That is according to my friend Congressman, Mr. President. So, kung yan ang ginagamit yung ating pundo ng gobyerno para makakalap ng perma, hindi lang yan insulto, Mr. President, para sa akin. Kung meron pang word na mas mabigat pa sa insulto, kaya nga minsan, maiisip ko, Mr. President, tila ba yung sinasabi natin na interparliamentary courtesy ay parang napapalitan na ng interparliamentary treachery, Mr. President. Sa ginawa nilang yan sa atin, kung saan gusto nilang kapunin, gusto nilang tanggalan ng power ang Senado para magbigay boses sa lahat ng Pilipino. We are not only elected by a single congressional district, we are elected by the whole of the Filipino people. Gusto nilang tanggalan ng boses ang Senado by the mere subject of their People's Initiative, which is voting jointly, Mr. President. Hindi lang ito insulto, Mr. President, kung isang pang-iisa, isang panlalamang, at isang, I don't know kung ano pang Tagalog,